Isang araw, umulis si Agyo. Pumunta siya sa bundok ng Sandawa upang manggaso. Dala ni Agyo ang baboy ramo at pulupok-yutan na nagtagpuan ng tauhang ni Lono bilang pasalubong sa lahat. Pinaghati-hati iyong at ipinamaghagi sa kanyang mga tauhan. Naalala ni Agyo na naiwan ni Banglak ang asawa sa ayunan dahil na nga sa may sakit itong nakakahawa. Ipasusundo ko ang iyong asawa Banglak, mariing sabi ni Agyo. Huwag na, tanggi ni Banglak. Kung ganyong ipadala ko na lamang ang karne, ito kay Mungan. Sino ay maaaring magdala nito sa kanya? Tanong ni Agyo sa lahat ng tauhan. Ako na po ang dadala, sagot ni Lono. Natagpuan ni Lono si Mungan. Kinamusta nito ang asawa ni Banglak. Nagkwentuhan sila kung paano siya gumaling. Ito na nga pala, naririto ang karne at pulot-pukyutan ng pasalubong sa iyo. Mabilis na sabi ni Lono. Hindi ko matatanggap ang mga ito. Hindi ko nang ito kalangan sapagkat magaling na ako. Ngunit narito ang mga buwanga at bigas, iyan ang ipapadala ko para sa lahat ng mga tauhan. Tanggi ng may himig nagsama ng loob ni Mungan sa kanyang asawa. Nang magbalik si Lono sa kuta, ay ibinalita nito ang kalagayan ni Mungan. Natuwa namang ang lahat lalo na nang magtatanggap ng mga tauhan ang mga ipinamigay ni Mungan para sa kanila. Mabuti pa ay ako mismo ang lumuwas para kausapin si Mungan. Naisip ni Agyo at siya ay umalis. Habang siya ay nasa daan ay nag-isip siya maaari niyang ikwento sa asawa ni Banglak. May dala rin siyang pasalubong upang hindi na ito tuluyang matatampo. Ngunit pagdating niya sa ayunan ay wala na si Mungan. Kaya ipinagpatuloy na lamang ni Agyo ang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa bayan ng Tigyandang. Ngunit
laking gulak ni Agyo. Sa lakayin sila ng mga tao roon. Sadyang malakas ang mga tao sa tigyandang nang amatay ang mga tauhan ni Agyo. Amo, halos ubos na ang ating mga kalahi. Payagang po sana ninyo akong magkapaghiganti. Pahayag ni Tanagyaw, ang anak ni Agyo, sa paniwalang panyai na talo lahat ni Tanagyaw ang mga kalaban. Kahanggang ang batang ito, mabuti pa ay ipagkilala ko siya sa aking anak upang magkaroon kami ng ganyang lahi. Ang sinabi sa kanilang sarili ang mga pinunong saksi sa linggan ni Tanagyaw, ipagpumahin po ninyo. Maganda ang inyong anak, at kahit sinong lalaki ay magugustuhan siya. Sadyang ako bata pa, at ang isip ko ay nakutuon lamang sa labanan. Ipagpumahin ninyo kung hindi ko siya maaaring pakasalan. Alis na po ako. Pagtanggi ni Tanagyaw, sa pag-alis ni Tanagyaw ay nakarating siya sa baklayon sa ginita ng kaguluhan sa bayan na iyon. Ay mabuti pa rin ang pagkakanggap ng mga tao sa kanya. Lalaki ng puso ang ninyo pagtanggap sa akin bilang ganti sa inyong kagandahang loob. Hayaan ninyo akong magtanggol sa inyo. Pahayag ni Agyo. Sa tuwa ni Tanagyaw ang nilabaan niya ang lahat ng kaaway. Mga taga-baklayon hanggang sa napatay niya ang anak na lalaki ng dato nagsibagsili. Tanagyaw sa kanyang dalaga na si paniguan. Hindi tugan ni paniguan ng ganda bilang simbolo ng kanilang pag-isa dibdib. Ngunit tumanggi si Tanagyaw. Ipagpumahin po ninyo. Maganda ang iyong anak, at kahit sinong lalaki ay magugustuhan siya. Sadyang ako'y bata pa, at ang isip ko ay nakutuon lamang sa laban. Paumanhin po, hindi ko maaaring magpagkasal. Alis na po ako.
Kaya naisipan ni Tanagyaw na umalis nagpaklayon. Nakita siya ni Tanagyaw at sinabing, "Alam ko, Busilak, ang iyong puso at totoo ang iyong sinasabi. Nang bata ka pa kaya hindi mo ako makapakasalan kaya noong maghintay Tanagyaw sapagkat ang aking puso ay ibig kita. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Saan ka magpupunta? Sumama sa akin paniguan." Pagyaya ni Tanagyaw habang lumakad ang mga araw ay masayang silang nakukuwentuhan. Naramdaan ni Tanagyaw na unti-unting nahuhulog ang loob niya kay paniguan. Nang makarating sila dalawa sa bayan ng mga Ilanon, ay pumayag na rin si Tanagyaw sa may pagkasal siya kay Paniguan. Ama, ako po ay kusang naninikluhod at humihingi ng basbas upang may pagkasal kay Paniguan. Pag-uusap ni Tanagyaw sa maikling panahon ng pagsasama ni Pangunan at Tanagyaw ay naging masaya naman sila kasama ang mga Ilanon. Ngunit isang araw ay biglang ginambala sila ng mga kaaway ngang galing sa dagat. Ang unang lumaban sa mga kaaway ay ang mga tauhan ni Agyo, ngunit natalo sila. Sa dayang ang pagkakataon ay nagpapahiwatig na kanilang ako mismo ang maghanda upang labanan sila. Wika sa sarili ni Tanagyaw, kaya naghanda si Tanagyaw. Nagsuot ni Tanagyaw ng 10 patong ng damit